nagbibigay sa kanya ng mga imported guns. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Pahabol na question po to si Mr. Jairo Boliedo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me. Ultimately, sir. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection dun sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinunggalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Salamat po. Salamat po Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto po kayong sabihin sa ating mga tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandiyan lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yan, gago na yan. Yung bigong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gunggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin, katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, biro mo, pababain mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya si Billian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis, boom. Magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kuntim na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako atras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay na libing sa mga masjid na labay, natapon sa Samuel Island, walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito, na gusto na lang niya sarili niya, iperpetuate niya sarili, na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niya sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasama natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito.
Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi pag pumupunta po doon si Gibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatotohanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro Yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.